Okay, so continuation tayo ng mga pinag-uusapan natin dito sa basic router configurations. So ito na yung I think pinaka last lessons bago tayo mag-configure ng basic config ng isang router. So mayroon lang tayong dapat na maintindihan no prior tayo mag-configure. So dito makikita nyo meron ako ditong isang router and then isang PC. And then yung PC na yun nakakabit sa router via console cable. Diba? Pero yung implementation niya doon sa actual, I mean sa actual na connectivity, no? Meron ganito lang 'yan. Merong isang router, o meron tayong router. Tapos may 'di ba napag-usapan natin may console port yung router na 'yun. Doon sa console port na yun ng router, kumakabit tayo doon, no? Using yung console cable. Tapos yung console cable natin, depende kung anong end nito, kung naka USB type ba siya or yung naka serial something. No, yun yung kinakabit natin doon sa likod ng PC natin, no? Kung meron diyan, halimbawa ito USB connection, kinakabit natin yan diyan. Tapos meron naman tayo dito yung monitor, 'di ba? Magbubukas tayo ng application, 'di ba? So halimbawa, may bubuksan tayo halimbawa yung PATI. Etong PATI na to or yung TeraTerm or yung Secure CRT, yung mga yan, ang tawag dyan is terminal emulator. Terminal emulator. Ito yung ginagamit natin na program. Yan, mga yan, para makakabit tayo doon sa CLI ng router. No, CLI ng router. Pag binuksan natin yung PATI, pag niran natin yan, nakakabit tayo doon sa console. Sa console port ng router, makikita natin yung ma-access natin yung CLI ng router. No? Pero since na ginagamit natin packet tracer, di ba? Since na packet tracer yung ginagamit natin, ganito yung makikita nyo. No? Ang ginawa ko lang diyan, ang ginawa ko lang diyan is ganito. So, kinabit ko yung PC doon sa router via console cable, tapos pumunta ako doon sa terminal. Actually, yung terminal na to, kung kung sa actual yan, ito ay yung halimbawa nagbukas ka ng PATI or ng Secure CRT, no? Pagbukas mo, diba, ganyan na makikita mo. Terminal configuration, something so and so. Yan. Tapos pag in-okay mo yan, ayun, pasok ka na kagad dun sa CLI ng router. Okay? So, parang ano lang, parang same lang din ng ano ng makikita mo dun sa actual versus dito sa packet tracer. Ngayon, may pag-uusapan tayo dito, no? Kasi pag enter mo, 'di ba nag-enter ka, may nakita ka dito, 'di ba? May nakita ka ditong prompt. Ang nakita mong prompt is router greater than. Ito 'yun, no? 'Di ba? Yan, yan. Ang tawag diyan sa router greater than 'yan ay user mode. No, kumbaga nasa user mode ka kapag ang nakikita mong prompt is greater than. At yung user mode na yan is may mga commands din dyan sa loob nitong user mode. Let's say for example, ba, titignan mo kung ano mga commands na nandyan. Ayan, konti lang ano, 'di ba? So pagka nasa user mode ka, limited lang yung access mo o yung limited lang yung command mo na magagamit mo para i-manipulate or i-configure yung router mo, no? So, usually, ano lang yan, yung mga show command lang. Show. Lima, show. Ay. Lima, show. Tapos yan. Ayan. Yan yung makakita mo. ARP, CDP, clock, something, flash. Yan, di ba? So, yan yung mga command na pwede mong ma-access gamit yung show kapag nasa user mode ka. Di ba? Ngayon, meron pa tayong isang mode na madalas na makita sa router. 'Di ba? Kapag ganito yung tina-type natin command, enable. 'Di ba? Ang lumalabas makikita mo is tawag nito, tawag diyan, router tapos may sharp. Ang tawag naman diyan sa mode na yan is enable mode. Enable or tawag nila diyan is privilege mode. Ito yung second mode. So, ito yung first mode, ito yung second mode ng router natin. So, anong meron dyan sa
privilege mode. Actually, itong mode na to, ang tawag dito is system admin mode. Bakit? Kasi dito, pwede ka dito mag-copy, pwede ka dito mag-delete, no? Pwede ka dito mag-copy, pwede ka dito mag-delete, pwede ka dito mag-show, no? Tawag na ito, pwede mo rin dito i-reboot yung router, no? So marami kang pwedeng gawin pag nandito ka sa mode na to. Pagka nasa privilege mode ka. Kaya nga sabi dyan privilege mode. Okay? Tapos, may isa pang mode si router. Diba, nagtatype tayo dito, conft or configure terminal. Actually, yung conft na yan, yung conf space t, shortcut lang yan ng configure terminal. Medyo mahaba kasi pag tinype mo yung configure terminal. Di conft na lang. No? Pag tinype mo yung conft, papasok ka doon sa global configuration mode. At ang palatandaan mo na nasa global configuration mode ka, ito. Yan. Yung may router, tapos may config. Yan, hashtag. Sabihin niya global configuration mode. O ano naman ang meron kapag ka nasa global configuration mode ka? Tandaan lagi na kapag ka nandito ka sa global configuration mode, anything na ginagawa mo dyan or any command na ini-issue mo kapag ka nandito ka, nakaka-apekto sa kabuuang performance ng router. Okay? Nakaka-apekto siya sa kabuuang performance ng router. Let's say for example, configure ka ng routing protocol. So, yung router, kinonfigure mo to run EIGRP. So, ang performance ng router in terms of routing, diba? EIGRP yung routing na gagamitin niya. So, iba yun kumpara dun sa mag-configure ka ng let's say for example, routing ng BGP. No? Mag-configure ka ng routing ng let's say for example, RIP routing. So yung kung ano man yung magiging reaction or kung ano man yung magiging functions ng router nyo kapag kinonfigure niyo dyan sa global configuration mode. Dyan kino-configure sa global configuration mode. Yun. So, balik lang tayo, reviewin natin. Di ba? So, may tatlo tayong modes. Actually, may iba pang modes doon. No? Pero, as we go along, makikita natin yan. No? Yung tatlo lang muna, pag-usapan natin yung unang modes na makikita mo is yung isa, yung router, tapos may greater than, yan ay user mode. Diba? Tapos pag may router, tapos may sharp, yan ay enable mode or privilege mode. Tapos kapag kayong router, tapos nakita mo may ganyan, config, tapos nakaganyan, tawag naman dyan ay global configuration mode. Ngayon, etong mga prompt na yan, paano natin sila i-access? Diba? Kanina, nung tawag nito, nung nagsisimula tayong mag-discuss, ganito yung nakikita nyo tsura ng router natin, di ba? Sabi doon, router con0 is now available, press return to get started. Okay. Pag nag-press ka dyan ng enter, di ba? Ang nakita nyo, ito, si user mode. So, yan yung start. Yan yung start ng modes natin. Ngayon, para ma-access mo si privilege mode or si enable mode, tatype mo yung enable. Diba? Ngayon, para ma-access mo yung global configuration mode from enable mode, kailangan mo configure terminal or conft. Okay? Ngayon, ang tanong, what if gusto kong bumalik doon sa user mode from global configuration mode? Tandaan na yung pag-access natin sa mga modes na yan is step by step. Halimbawa, ito yung first, ito yung second, ito yung third. No, kung nasa
global configuration mode ka, gusto mo pumunta dito sa user mode, kailangan mo munang tumalon dito bago ka makakarating dito. Same with kapag ka nasa user mode ka, gusto mo pumunta dito, tatalong ka muna dito bago ka makakapunta dyan. Okay? So yun yung walang mula dito sa global configuration mode na dediretso ka dito sa user mode. Wala. So, pagka nasa greater than ka, user mode, kailangan mo mag-type ng enable. Diba? Enable. Para mapasok mo ito. Yung enable mode o yung privilege mode. Diba? Mula dito, para makapunta ka sa global configuration mode, type mo yung conft para makapasok ka dito sa global configuration mode. Ngayon, para lumabas ka mula dito sa global configuration mode, pupunta ka dito sa privilege or enable mode, kailangan mo lang i-type yung exit. Ta-type ko exit. Yan, nakabalik ka na. Tapos kung babalik ka doon sa global configuration mode, conft. Or para makabalik ka dyan sa enable mode, Control Z. Ta-type mo lang yung control. Ipipress mo lang yung control plus Z. Control Z, babalik ka pataas. Diba? Tapos pagka nandito ka na sa privilege mode, babalik ka na sa user mode, exit. Ayun, nakabalik ka na. So ganun yung transition Hindi pwedeng hindi pwedeng lalaktaw-laktaw ka. So from user, tapos enable, tapos global configuration mode. So pag ano yan, user, bago ka makarating sa global, kailangan mo nang pumunta sa enable, privilege mode, bago ka pupunta dito. So yun muna ang gawin nyo, practicein nyo yan, no, para hindi kayo malito. Kasi itong mga modes na to, may mga commands dyan na specifically nagra-run lang sa tawag nito doon sa mismong mode na yun. Hindi pwedeng halimbawa exit tayo. So pag nag-exit ako, saan yan makakarating? Sa user mode, di ba? Hindi pwedeng maglagay tayo dito ng interface pass ethernet, di ba? Pass ethernet 0/0, ganyan, hindi yan. Magmamali yan. Kasi yung command na yan is nasa global configuration mode lang yan. Yan, di ba? Interface pass ethernet 0/0. Yan, no? Di ba? Ibig sabihin, may mga specific commands tayo na nagra-run lang doon sa specific modes ng router natin. Okay? So, pansamantala, aralin nyo yan, no? So, pabalik-balik lang. Halimbawa, from user mode, di ba? From user mode, gusto ko pumunta sa privilege mode or enable mode, tapos punta dito. Importanteng makuha niyo yung mga ganyang transition para habang pag nagko-configure na tayo ng router natin, no? Sasabihin ko lang, punta kayo sa global configuration mode, configure na yung interface na ganito. Masusundan yun no? Madali. Yan yung pinaka-basic. No, yan yung pinaka-basic na na dapat niyo munang alamin. Mas maganda na yung sinisimulan niyo sa basic, di ba? Para mas marami yung fundamentals niyo para hindi kayo mahirapan habang lumalayo or dumadami yung topics na pinag-uusapan natin. Okay? So, hanggang dito na lang muna, no? Kasi sa next video tutorial na gagawin ko is doon na tayo magko-configure ng basic configuration or initial config, no? Initial config ng isang router. So, dyan yung, let's say for example, host name,
name, tapos passwords, uh, ano pa ba? Marami yan. Banner, banner. Yung mga passwords kasi nandiyan yung password for protecting the enable mode. Tapos password for protecting the uh, tawag na ito, yung remote access like yung telnet, no? Yan, nandyan yan. Tapos yung pag-encrypt ng mga passwords, no? So yan yung mga yan yung mga mapag-uusapan natin sa mga susunod sa susunod na na lessons na gagawin ko. Then from dyan, magta-transition tayo dun sa routing. And dire-diretso na yun. So, yan muna. So, sa ngayon, hanggang dito na lang muna yung usapan natin. So, as always, pagka lagi ko pinapaalala kapag kayo may natutunan, may naintindihan, no? Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at then i-share yung video na to. Okay? So, hanggang sa susunod na na tutorial.